akong hindi bigyan? Di magbabakasyon ka. Oo. Sa buong pagtuturo mo yata, ngayon ka pala makakapagbakasyon. Pangalawa na to, Ana. Nung namatay ang ama ng mga bata, at saka ngayon, kung pwede akong hindi pumato kahit ilang buwan pa siguro. Kahit isang buwan ka, isang taon ka. Biro mo namang mahigit na 20 taon ka na yata nagtuturo. Nung dalaga ka pa, di ba? Baka pwede ka na magretiro. Pwede. Optional retirement. Pero sayang naman ang aking serbisyo kung hindi ko itutuloy. Hindi ako papasok hanggat hindi gumagaling pa si Aida. Sa bagay, kaya ko naman siya alagaan. Ano nga pala sabi sa eskwela? Siguro alam nila. Alam. Pero ano ba naman ang maaasahan mo sa mga walang prinsipyong tao? Sinabi mong tuloy rin ang demanda? Bakit hindi ko tutuloy? Kahit ano pang sabihin nila. Nakapag-aral si Aida doon. Kilala siguro nila. Eh ano kung mayor ang kalaban ko? Mayor. Porque ba't mayor Jay, libre na yung kanyang anak? Yan din ang sabi sa kabila. Yung mga taga-GSIS, wala raw mangyayari. Barong malakas ang nasa poder. Baka nga raw, lalo pa tayong perwisyuhin. Mga walang prinsipyo. Yung sa amin, mga bagong tapos sa kolegyo. Ang babata. Mabuti pa yung assistant principal namin. Katapang. Lumalaban. Tinawag nga niya ako minsan at sabi, ituloy mo, Mrs. Calderon. You should really teach those people a lesson. Tuloy mo nga, Regina. Nang madalas, sobra na talaga yan. Bitay na talaga ang kailangan dyan. Napakain mo na bang aso, Ben? Opo. Bakit naghahanap ng kordon si Tony, ha, Ana? May kliyang kordon na ilaw na inilipat niya sa kwarto namin ni Aida. Silaw raw sa Aida sa daylight. Mahal talaga ni Tony ang kapatid, ano? Oo. Sabi lang ni Aida na sisilaw siya. Nilipat na niya ang study lamp. Magpapabili na lang ako bukas. Kailangan nila yung kapag-aaral. Bang iba yung si Tony kaysa doon sa isa? Tingnan mo. Printing, nagbabasa. Kung yun ba tulungan yung kapatid? Bata pa lang kasi si Ben. Spoiled di ka ako. Si Tony, nung ganyan edad, aba, kumikita na. Nagtitinda na ng dyaryo. Si Ben ang inspired. Makain ka mo si... Kung sa bagay, si Tony, pati yung nanliligaw kay Aida, kinikilatis na mabuti. Hindi na nagbalik yung pres ng klase ni Aida, no? Yung auntie na agad ang tawag sa akin. Yung di kotse? Sino nga ba yun? Ano ba sa akin kung di kotse siya? Sa akin ni Tony. Si Tony, minumot yan talaga sa Aida. Mapagbigay pa kamo. Hindi bali nang siya ang wala. Mayroon lang yung mga kapatid niya. Ang maititintas mo lang, walang tibo. Ay, walang kibon talaga. Seryoso, palaisip, kapareho ng ama. May pagkaseryoso rin naman itong si Ben. Pero hindi kamukha ng kanyang kuya. Si Aida naman, siyang pinakamasaya. At pinakamaganda ka mo. Maganda. Akalain ko bang gaganda ng ganyan anak mo, Regina? Natatandaan mo ba? Nung sumakay siya sa karosa, sa Lantern Parade, sa UP, noong nakaraang Disyembre, dinala tayo ni Tony. Di jeans lang, poponi-ponytailan dito.
namatay ang generator ng karosa. Ipinasinagan siya ng flashlight ng mga klase. Sila lang may dalang flashlight. Sabi ko sa'yo, Kamong, nakatingin kay Aida ang lahat. At siya yung umingiti. At nahiyayabang. At nang iingit naman ng kanyang mga klase. Talo kayo! Talo kayo! Sa tingin ko noon, para siyang berheng nakaangat sa karosa. Sino nga ba naman ang makakapag-akalang... Sino ang mag-aakalang dito siya magkakaganyan? 18 na siya sa September niya, Torihina. 5 taon na tayo dito. Dito na nag-birthday si Aida nung nakaraang taon. Natatandaan mo? Napapit pa naman kanyang dibu. At iisip ko pa naman ang gagawin kong tayo sa bestida niya. Ang buhay nga naman, oo. Mabuti ba siguro hindi tayo nakalis ng gagalangin, Harihina? Siguro kung hindi tayo lumipat dito, Sino ang mag-aakalang dito nga siya magkakaganyan? baka ang tingay na itas ng bahay doon. Hindi ba gusto mo rin na makalis tayo doon? Nung lumalaki na ang mga bata, nang malapit pati kamo sila sa eskwela, naisip kong umutang at ipatayo ang apartment na ito. Malayo nga lang sila doon. Pero hindi ba't mas nagustuhan naman nila dito? Oo nga, Rihina. Pero Dahil sa pagtanda natin, wala na tayong makakasama. Patay na rin lang ang ating mga magulang. Naisip kong maaari na tayo dito. May 4 na pinto tayo. Tigi-tigi sa kako tayo. Magkaasawa man kako ang mga bata. Magkaanak man sila, hindi rin tayo magkakalayo. Tigi-tigi sa kako sila ng pinto. At isa para sa ating dalawa, Ana. Yan ang naiisip ko noon, Ana. ewan ko, Rihina. Pero kung minsan, naisip ko, kahit saan yata tayo pumunta, sinusundan tayo ng trahedya. Hindi na tayo sinusundan ng trahedya, Ana. Bakit mo naman naisip yan? Mabuti pang sinabi mong dahil sa kondisyon ngayon. Ibang-iba na talaga ang mga kondisyon ngayon. Ewan ko rin. Ewan ko. Naubos na nga pala yung gamot ni Aida, Rihina. Yung tranquilizer. Magpabili tayo. Sino bang ating pabibilhin? Si Tony. Pabili mo na't gabi na. Malapit na siguro mag-alas 9 yan. Gabi na pala. Tony! Akala ko ba'y napapagod ka? Tony! Sandali po, kinakabit ko lang itong ilaw. Wala ka bang napapansin kay Aida? Napapansin ano? Hindi ba parang lumalala? Natatakot ako kung minsan. Sabi naman ng doktor, may shock pa raw siya hanggang ngayon. Sa bagay, nawawala na marka ng dawag sa kanya pigi ano. Talaga siguro hindi ka makakabangon kapag dinagukan ka dito. Hindi na tao mga yun. Hayop na talaga. At yung sugat at galos-galos, magaling na. Sa pagmumukha lang kasi, mukhang mga demonyo. Ang ikinatatakot ko ang kanyang nervyos. Lalong nagiging nervyosin yata. Naalala ka niya lagi? Ganun ba yun? Hindi ba may naluloko sa ganyan? Hindi naman siguro, Ana. Magaling ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor. At ang sabi sa ospital, magaling daw na doktor itong Dr. Soriano. Isa raw talaga sa pinakamahusay na psychiatrist. Sabi rin ni Tony. Naalala ko kasi yung kapitbahay natin sa Gagalangin. Yung bang dalaga anak na kapitan na dinadala sa Viluna at pinapa-electric shock, bumubula raw talaga ang bibig at talaga raw namang namumuti at
umiikot ang tao-tauhan ng mga mata. Pero iba naman siguro yun, ano? Tiyaga. Tiyaga ang kailangan natin, Ana. Mahusay siguro yung liquid ng tranquilizer na halo ko sa pagkain niya. Biro mo, yung tira niyang pagkain, sinubok kong ibigay kay Batik ni isang araw. Akalain mo ba makatulog yung pobreng aso? Yan daw talaga ang dapat mangyari. Ang humupa ang kanyang nerbiyos. Sa linggo, sa makalawa, ang punta ng doktor dito. Malalaman natin kung kailangan pang ibalik si Aida sa ospital o ano. Si Tony nga pala, yung gamot. Tony! Tony! Bumili ka ng gamot. Nasa tokador yung pera. Opo. Lagi na naglalabas ang Tony niyan. Di mo ba napapansin, Rina? Hindi, bakit? Ewan ko. Yung lagay na yung palakad na. Ugali lang niya na maglakad. Oo nga. Pero gabing-gabi na ako umuwi. Susi ang ginagamit. Tanong mo kay Ben. Ayan si Ben. Baka naman nagpupunta lang dyan sa kaklase niya sa kabilang kanto. Ewan ko, Regina. Si Ben ang tanungin mo. Sila ang magkakwarto. Kaya lang nag-aalala ako. Alam mo na ngayon, ikaw na rin nagsabi kung kung natin ngayon. Atin ba yun? Tingnan mo. Oy, Benjamin! Ayan ba ho si Mrs. Calderon? Po, sino po sila? Si Mayor Regina, may kasama. Ano kayang kailangan? Baka ayusin ka. Gusto raw ko yung makausap, Pinay. Bakit daw? Ayun ko po. Good evening! Papasukin mo. Good evening. Good evening. Magandang gabi naman. Napasyal kami, Mrs. Maupo kayo. Mrs. Ang kasama ko nga pala ay si Konsihal David. Kilala ninyo? Si Atty. David. Anak ninyo, Mrs.? Oho. Akong bata. Boy. Listo. Listong bata. Hindi basta-basta nagpapapasa. Opo naman kayo, Mrs. Kami naman, kung si Hal ay ngayon lamang napadalaw sa inyo. Siya nga naman, Mrs. Maganda ang bahay na ito, kung si Hal. Masinop, Mayor. Ito ang sasabihin ng mga kumadra mo na cozy. Malaki rin siguro ang umupan ninyo, Mrs. Sa amin ho ito. Inuuko pa lang namin ang unang pinto. Ay, dispensa, Mrs. Dispensa. An honest mistake. An honest mistake. Tignan mo nga naman, Konsihal. Sa kanila pala ito. Anak ninyo, Mrs.
Panganay ho. Scholarly type? Is he a student? Lo sigurong pinukuha, Mrs. AB ho. Saan? UP. UP! Taga-UP pala, konsihal. Pareho kayo. Taga-UP rin mo itong si konsihal, Mrs. Ako naman, bakit ba nasasabi hindi naman na itatanong? Ay sa Lacson College lamang graduado. Kung sa bagay, Mayor, nandun yung nagtapos si Carlos P. Garcia. Bueno, Mrs. Ang ibig ko lamang sabihin ay isa sa mga hindi ko natupad na ambisyon sa buhay ay ang makapag-aral sa UP. My parents were poor, you see. I have to work in order to study. Maestra ho kayo, Mrs. Calderon. Oo. Saan kayo nagtutulong? Sa Maynila. Ano mo naman ang nangyari at dito kayo... May bahay kami sa Gagalangin. Pero pinaupahan namin. Mukhang familiar sa akin ang mga Calderon. I know several people named Calderon. Ano ho ang probinsya ninyo, Mrs.? Ang mister ko ay taga Nueva Ecija. Lihitin mo akong taga Maynila. Ilocano ho ang mister ninyo? Hindi ho. I see. Hindi mo kababayan, konsehal. I see. You are a widow. Bueno, Mrs. Kami medyo ginabi ng pagsadya sa inyo dahil sa nanggaling kami sa squatter area dyan sa may highway. Nagrepresentasyon sila sa City Hall. Huwag ko raw silang itapon. May nakikiusap na riyan. May umiiyak na riyan. Paano raw ang magiging buhay nila? Ako naman, siguro ay mahabagin ako. Or because I came from a poor family also. Hindi na ako nakatanggi. Paano kayo makakatanggi niyan, Mayor? I could not really have the heart to send them away. Here and there, they are begging and pleading. Marami rin silang butante, Mayor. Oh, Mrs. Malayo pa ang eleksyon. Ang lagay ay napadaan kami ron. We passed there, kaya nga medyo ginabi kami ng pagsadya sa inyo. Para? Ipaurong sa akin ang demanda, Mayor? Para tayo magkausap, Mrs. Which is precisely what Judge Joaquin advised. Precisely. Ang totoo nga niyan, Mrs. Si Judge Joaquin mismo ang nagmungkahi. Magkausap kayo. Na kung ako naman ang tatanungin ay siya na rin tama ninyong gawin. Yan naman talagang pinagbili ng inyong kumpadre ha, Mayor. Brad niyo pa ata sa Porcilio. Mahusay pala kayo magpalaman ng mga salita, konsihal. Well, that was what the good judge advised. Mrs. Kami na parito unang-una ay para mag-discard. Magdiskargo? Alam kong mabigat itong inilalapit namin sa inyo. Kaya naman, ako'y makumbabang na parito sa inyo upang ikangay ihingi ng kapatawaran ang nagawa ng ating anak. Ipaabot sa inyo ang... At akala niyo ba'y makukuha niyo ako sa pahingi-hingi ng tawad, Mayor? Alam ko, Mrs. Kung gano'y, bakit hindi natin ipaubaya sa husgado? Si Mrs. Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Alam ko. Alam kong itatanong mo yan. Pero, 3. Paano kung sa aking anak ginawa yun? Paano kung ang isa sa pinakamamahal niyong anak ay ginahasa ng aking anak? Naturalmente, I will be shocked. Mararamdaman ko kung ano ang nararamdaman nyo ngayon, Mrs. Hindi ko itinatanong kung ano ang mararamdaman niyo. Anong gagawin niyo? Magdidemanda ba kayo? Anong gagawin
ninyo? Mrs. Inay! Inay! Sa ganitong anggulo natin tingnan, Mrs. Umabot na rin lang sa ganito. Malinaw kung nakikita ang inyong punto. Kung itutuloy ninyo ang demanda, ang kauna-unahang gawin para mapatunayang yan, nagkasala siya o ginahasa siya, ay ipa-examine siya. Hindi natin maiali sa abogado ng kabila para hingin yan. Kawawa rin ang inyong anak, Mrs. Ang ibig ko lamang sabihin ay, Para patunayan kung siya ginahasa o hindi? Para patunayan kung siya'y ginahasa o hindi. exactly. Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa ang aking anak, ay bakit kayo narito? Para wag na ngang umabot dyan, Mrs. Higalis mo niyong mga abogado. Wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. Sa tusuhan, patalinuhan, sa pagpapabagal, sa mga teknikalidad. Diyan kayo magagaling! Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng isang tao hanggat hindi siya mapapatunayang nagkasala. Mababando rin ang anak ng mayor. Ang gumahasa sa kanya, at ito'y matatandaan ng tao. Malayo pa ang eleksyon, Mrs. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Hindi ba ninyo iniisip ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuyan, hindi pa masyadong bulgar ang nangyari. Pero Mababando rin ang anak ng mayor. At ito'y matatandaan ng tao. mula ngayon hanggang sa susunod na eleksyon, makakalimot rin ang mga tao. O kung ipagpipilitan ninyong nakakatanda, ano na lang ipinag-mayor ni mayor sa loob ng 13 taon para hindi maremedyohan yan. Hindi kayo practical, Mrs. Be practical. Maging practical? Kunyari, napatunayang nagkasala ang anak ni mayor. A very remote possibility, I assure you. Halimbawa nang napatunayan nagkasala siya. Nahaywan ko kung kailan. Kayo na rin siguro ang maiinip ng kaantay. Ano naman ang makukuha ninyo? Hustisya! Hustisya. Isipin ninyo ang inyong anak, Mrs. Halos 18 taon kong pinalaki. Inalagaan. Kung maaari, ipakatago-tago mo. At pagkatapos, nag-aabang lang ng boot dyan sa eskwelahan, ay dudungotin ang inyong anak. Dadalhin sa motel. Sasaktan doon. Paglalaroan. Pagpapasa-pasaan. Nariyan na tayo, Mrs. Nariyan na tayo! Let's not be too sentimental about this, Mrs. Calderon. Isasakay sa taxi. Pauwi. Halos hindi makagulapan. At pagkakanyan, paparito kayo sa akin, sasabihin ako'y maging practical. Makakait na kayo. Hindi ko iulong ang demanda. Kung ang sinasabi ng huwes, sasabihin ko sa aming abogado na may lipat sa ibang kaso. May kinikilingan din lang itong si Jan Joaquin. Grabing akusasyon yan, Mrs. Paano ninyo mapapatunayan? Halimbawa ng totoo, saan at kanino ililipat? Dito rin. Ngayon, sino sa mga huwes dito ang hindi naging kalyado ni Mayor? Kayo nga ang
Hindi siya gaanong napakahina para hindi maialis ang sino mang huwes na kukontra sa kanya. Ayaw ko sana sabihin sa inyo, pero mga politiko rin ang nakapaglalagay sa mga huwes. Sabihin ninyo sa akin kung sino sa mga huwes dito ang hindi sumisipsip sa mga politiko. Nasaan naman ngayon ang naging huwes dito na kumontra kay Mayor? Yung isa nasa Palawan. Yung isa naman nasa Mindoro. Dudulog kanyo sa itaas. Sino ang nakaupo sa itaas? Ang hari ng mga politiko. Na kaya ay naging hari ay dahil lamang sa mga politikong katulad ni Mayor. Bigayan lamang ang laro niyan, Mrs. Legalismo ninyong mga abogado! Kayong mga sasamang politiko! Masasamang politiko. May nakita ba kayong anak ng kongresistang kanilang ginalaw? Anak ng senador? Anak ng gobernador? Anak ng mayor? Pumatay man kayo'y talagang hindi kayo magagalaw! Ay, Mrs., be practical. Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo. Kaya, ibig kong tanggapin ninyo sana ang kakaunting tulong na ito. That check is for 10,000. Pay to cash. Huwag na kayong masyadong sentimental, Mrs. Be practical. At akala nyo ba nagigilinaw ko na sa yapi? Makaalis na kayo! Layas! Mrs. Dinadaan ko kayo sa pakiusapan, pero gusto na magkaya mo na tayo! Pasensyahan tayo, Mrs. Ituloy ninyo! Itutuloy ko! Ituloy ninyo! Itutuloy ko! Balik ka babayan! Akala ng mga taong yan, sila ang batas! Kasalukuyan sila nga, inay. Lalabas din ang katotohanan at mananaig ang katarungan! Yan ang tinuturo niyo sa government. Mananaig din ang katarungan! Katarungan? Kagandang sabihin. Justisya o justisya politika? Justisyang talaga o justisyang Diyos ko, bahala ka na. Kailangan mabuto ng ganito! Paano? Nanginginig ako! Nanginginig ako! Ayoko! Ayoko nga! Ayoko nga sabi! Tatlo lamang ngayon nagkakaroon ng justisya dito sa atin. Yung malalakas, yung mayayaman, yung mga kapangyarihan. Kung simple kang tao, mahina ka. Kung wala kang lakas, lulukuhin ka. Tatangutin ka pa. Kung mahirap ka, pasensya ka. Magtiis ka. Kadalasan, nagkakasama-sama pa yan. Lakas, yaman, kapangyarihan. Walang kwenta sa akin kung magkaubos-ubos man ang ating kabuhayan! Sasayangin ninyong minarali niyo. Pinaghirap nila pang ipundar. Inay, sa paningin ng ating batas,
hindi magkakabal kayong lahat. Ang demanda ninyo, sapagkat ang dinamanda ninyo malakas, ay mananatiling demanda na lamang. Susulat ako sa mga magazine. Susulat ako sa mga dyaryo. Nasisiguro ko, pakikinggan nila ako. Pakikinggan nila ako, Tony. Ang demanda ninyo ay kamukha lamang na kung kayo nabibingit sa gilid ng bangin at malayo pa ang kabilang agwat na kailangan nyo talunin. Alam niyo sa pagtalon ay mahuhulog din kayo kung bakit pipilit-pilitin niyo pa rin tumalon. Bakit pa kayo magdidemanda? Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Tony, ito na ang pagkakataon natin sa opisya. Justisya. Tingnan mo, Tony. Marahil, ako at si Aida ang tinalaga ng Diyos para dito. Tingnan mo, kung sa anak ng mahirap nila ginawa yun, kung sa anak ng squatter na lang nila ginawa yun, marahil, tatahimik na lang sila. Ngayon, kung sa anak ng mayaman nila ginawa yun, magdadalawang isip sila. Hindi nila iibigin masira ang kanilang reputasyon. Nagkakamali sila, Tony. Nagkakamali sila. Lalaban ako! Lalaban ako! Ang panlalaban ninyo sa napakalaking bato ay ang inyong mga kuko. Tony, ang laki na ang pinagbago mo, Tony. At anong gusto mo mangyari? Huwag nang lumaban? Iurong ang demanda? Mula nang patayin si Itay, sinasabi natin na pa rin. Para siguro, mabuwas-buwasan ng lagim. Pero ang totoo ay pinatay siya. Sige ko lang isipin kung anong batas ang nararapat dito sa atin. Kung sino ang dapat magpatupad nun. Kung ano nga ba ang nararapat natin gawin. At sa lahat ng liboy, sa Biblia ko pa nakita ang sagot. Lalakad ako minsan. Pagkaraan na nangyari kay Aida. Nang maalala ko sinabi ng ama ni Itay. Nung araw na yun ang libing. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Para bang may sisingil para sa kanya? Para sa atin. Nang inutang na buhay ni Itay. Naisip ko, ito hindi isang misteryo, isang pamahiin lamang. Ito isang simpleng batas, isang kautusan o kahatulang inabili ng Diyos kay Moses. Doon, sa itaas ng bundok, sa gitna ng kulog, ng usok, at ng ingay ng pakakak. Hindi ba sinabi sa Exodus na buhay sa buhay? Ngayon, ito ang sa palagay ko yung mga kahatulang nararapat natin ngayon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, apoy sa apoy, sugat sa sugat, latay sa latay. Ito ang aking gagawin. Gaganti ako. Ako ang gaganti sa kanya. Gaganting paano? Papatayin ko siya! Tony! May isa pa kayo hindi nalalaman, Inay. Yan. Sa kanto. Sa abangan ng sasakyan. Misa papasok ko sa eskwela. Isinara ko sa jeep ng dalawang nakasibilang bataan ni Mayor. Alam kong jeep yun ng pulis. At alam ko ang nagsakay sa akin ay parehong pulis. Inikot-ikot nila ako. Nasa gitna nila ako. Kung sabi nila, itigil daw niyo ang demanda o. Mga banta! Mga banta! At ikaw ba naman naniniwala sa mga banta? Kasi sa pinakakaraniwan nilang ginagawa, at di lamang silang gumagawa niyan. Ang
kalalabasan ng inyong demanda ng inyong paniniwala sa hustisya. Kung gano'n eh, ano pang aking maihintay? May kwento kay San Agustin tungkol sa paniniwala. Ito'y isang kwento lamang na narinig ko sa chapel ng Iglesia sa Espita. Naglalakad daw si San Agustin sa tabing dagat at pilit tinutuklas ang misteryo ng Divino Trinidad na nagbibigay sa kanya ng malaking alinlangan. Habang naglalakad at nag-iisip, may narinig daw si San Agustin na parang hangin ang bubulong sa kanya. Agustin! Agustin! Ang misteryong pilit mong tinutuklas ay kasing hirap ang pagsalok mo ng tubig dagat sa pinagsalikod ng mga palad. Pananalig, paniniwala, iyan ang kailangan mo. Ang misteryo ba rito sa atin ay, ang hustisya ba rito sa atin ay isang misteryo? Alam natin lahat na hindi ito isang hustisya. Alam natin lahat na hindi ito misteryo. Alam natin lahat kung bakit hindi ito ganito. Wala naman tayong misteryo dapat kasi kung bakit nananalig at naniniwala pa tayo. Lawakan mo yung pagtingin, Tony. Ang idinaraing mo'y dahil lamang sa personal na karaingan. Lawakan, ang nangyari kay Itay ay isa lamang sa matagal-tagal at kawalang katarungan. Darating din ang hustisya, Tony. Kailan? Paano? Gaano pa katagal? Ang paghihintay natin makakatulad lamang sa ginawa natin paghihintay sa kaso ni Itay. Anong nangyari sa kanya? 16 anos ako noon. Third year high school. Tapos gagaling pa tayo ng baralin o ipapatay si Itay. Sa harap mismo ng ating bahay. Sa 500 piso yung lalagay sa bawat sa 2 kontrak ng tabako. Di sana may 10,000 tayo isang araw. Sobra-sobra ba pare kayaman natin? Pero ang pinili niya, hindi makalalabas ng planta ang truck. Nagabing ang yun, naghahaponan tayo. 3 naka-jeep na mga lalaki ang tumapat at tinawag siya. Anong napalaan niya sa kanyang katapatan? Inay, ang patayin sa harap mismo ng kanyang asawa at mga anak. Nakaraan na yan, Tony. Nasaan ang sinipagpatay sa kanya? Nasaan? Malaya. Hawak ng malalakas. Nakaraan na yan. Hindi pa kayo nadadala? Hanggang ngayon ba'y naniniwala pa rin kayo? Ano ang silbi ng aking itinuturo ko? Hindi ako maniniwala. Kaya kong magtitiro kahit anumang oras. Pero nagtuturo pa rin ako. Siguro'y sa kagustuhan kong pagturo ang kahulugan ng hustisya. Itinuturo ko sa kanila ang kahulugan ng hustisya. Pero ikaw mismo ay hindi naniniwala dito. Bubuo ka ng isang mahusay na mamamayan. Pero ikaw mismo ay hindi isang modelong mamamayan. Tatarungan niyo yung tinutuloy malayo sa katotohanan. Mayroon ang wala, at di wala ang inaakalang mayroon. Paglabas ng inyong tinuturuan, umuulan pala, hindi umaaraw. Maghihintay ako, Tony.
Maghihintay ako. Hanggang ngayon nga, umaasa kayo magkakaroon. Ninenervous na Aida, Regina. Nalalamig mula pa kanina. Parang takot na takot. Nakabili na ba ng gamot? Ang gamot nga pala, sinong bibili? Akala ko ba si Tony? Pero gabi na, hindi ba pwede ipagpabukas na yan? Kailangan niya ni Aida, Regina. Meron ng butika rin hindi nagsasara. Hindi siya makakapagpahinga kapag hindi nabigyan nun. Pero maaaring makasama pa sa kanya. Sa linggo ka pupunta rito ang doktor. Pero gabi na. Nasa yan, Regina. Pero si Aida, Tuloy na po ako, Inay. alam mo pupunta ang butika. Mag-taxi ka na. Umuwi ka kaagad. Kailangan niya ni Aida. Opo. Kinakabahan ako, Ana. Sa pagpunta rito ni Mayor, iintindihin mo yon. Mabuti nga sinampal mo. Hindi. Kay Tony. Kay Tony ako nag-aalala. Ang mga pinagsasabi niya. Ibang-iba na ang mga pinagsasabi niya. Ibang-iba na ang pinagsasabi niya ngayon. Umalis na kuya. Bakit? May dala siyang baril. Baril? Huwag ko sasabihin sa inyo. Sa lumang kahon, sa ilalim ng kami niya kinuha. Saan kukuha ng baril yun? Ang kaitay. Ano? Akala niyo na wala ito. Pero tinago ni kuya. Walang mabalong si Itay. Lagi niya dinadala noon. Huwag ko sasabihin sa inyo. Diyos ko, ano kayang gagawin niya? Sundan mo kaya, Ben? Sundan mo kuya, Ana? Kaya siguro naglalabas ng gabi yan. Anong ginagawa? Nakalis na. Bakit naglalabas ng gabi ang kuya mo, Benjamin? Hinahanap ang anak ni Mayor. Ang aking mga... Ang aking mga anak! Bakit hindi mo sinasabi? Kung sasama nga niya ako, sasama ako. Ben! Hindi mo rin sila masisisi sa Regina. Nalit pa ang pagkaramarinig ko yung pinagsabi na alkalde at mga konsehal. Ang hustisya lamang. Kung madali itong naibibigay at naibibigay ng pantay-pantay. Papanik na ako. Papanik ka na rin. Hindi na. Hindi na. Natulog ka na. Ikaw na nga ang pagod. Tony! Tony!
Sino yan? Aida? Ang gamot ko, inay. Si Tony wala pa? Bakit po? Asa na ba yung Antonong yun? Bumili ng gamot. Sabi namang dalian at kailangan. Nakabasag ako, inay. Halika maupo. Hindi ako makatulog, inay. Gusto mo ba ng gatas? Ito ko kayo, inay. Dugo? Yan! Asaan? Yan, oh. Wala! Wala! Parang nakita ko meron. Wala! Parang nakita ko. Wala. Ano nga bang kukunin ko? Gatas. Gatas nga pala. Lagi kong naiisip ang luma ng nating bahay, inay. Ano ka mo? Ang ating lumang bahay, lagi kong naiisip. Bakit mo naman naiisip yan? Ewan. Basta, parang natatakot ako dito. Bakit ka naman matatakot dito? Sabi niya, huwag raw tayong magsusumbong. Huwag raw kayong magsusumbong. Ako? Hindi ako natatakot kung ako. Pero, baka kayo, o si Ben, o si Kuya, kayo, buti pa ako. Kung ano-ano naiisip ko, inay. At kasasama ng aking mga panaginip. Nagparito raw siya. At ang kanyang mga kasama. Marami silang dalang barel. Nasa eskwela kayo. May pinuntahan si Tia Ana. At pumasok si Ben. Kami lang dalawa ni Kuya ang naiwan. Pumasok sila. Pinaupo nila sa isang silya si Kuya. Nakapaligid sila! At siya yung binilapat na bote na lasan kay Kuya! Inumin mo! Inumin mo! Tinutok niya ang baril sa ulo ni Kuya. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong susumbong. Magsumbong pa rin kayo! Kaya inumin mo ito! Inumin mo! Ayaw inumin ko ni Kuya ang lason. Tumakaawa ako sa kanila. Pasensya. Pasensya. Pasensya na. Pasensya na kayo. Anong pasensya? Magsumbong kayo! Kaya inumin mo ito! Inumin mo! Pasensya. Pasensya na kayo. Pasensya. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo.
Tama na yan, Aida. Itong gatas mo, huwag mo lang isipin yun. Inay, ininom ni Kuyang lason. Hindi nila yung gagawin sa kuya mo. Ang bait-bait pa naman ni Kuya. Mahal na mahal ka nga niya eh. Mahal ninyo siya. Oo, mahal ko rin siya. Noon, niisip ko, kung pipili ako ng mapapangasawa, ang lahat ay nag-aasawa. Niisip ko, Inay, kung pipili ako ng mapapangasawa, pipiliin ko'y kamukha niya. Mabait siya at mapag-alala. Ewan ko, pagkamatay ni Itay, siya na ang para kong naging ama. Di ba't parang siya naman talaga, ha, Inay? Oo, oo. Asa na ba yung Antonyong yun? Tuloy ka pa muna. Ano sabi ni Kuya sa nangyari? Wala namang sinasabi. Kung pumapasok siya at kinakausap ako, nauhuli kong tumitingin siya sa akin ng mabuti. Nauhuli ko. Nauhulog pa nga salamin sa kanyang ilong eh. Sabi lang ni Tia Anay, pangit raw ang nakakunot ng noo. Pero sa tingin ko, bagay na bagay pa nga kay Kuya eh. Siya. Ubusin mo na yung gatas mo, pumanhi ka na. Siya, pumanhi ka na. Kayo ko, Hintayin ko na lang siya. Anong oras na ba? umaga na. Umaga na pala. Get ka na. Ano ba yung Antonyong yun? Tony! Tony, anong nangyari sa'yo? Kuya! Tony, anong nangyari sa'yo, Tony? Pinuhin ko siya, inay. Tony! Tony, napalo ka, Tony! Tony, napalo ka! Isa-isa ko kanya pinupuntahan. Nagiinuman sila. Yung mga kasama siya, inay. Tony! Tony, bakit mo ginawa yun? Tumawag ka ng taxi, Ben. Dali! Dalawa ko na! Tiana! Ben! Ben, tumawag ka ng doktor, Ben! Taxi ang tawagin mo, Ben! Darating sila! Inay, aalis tayo rito. Aalis tayo. Tony, bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa yun? Yung lamang mo parang, inay. Ano ba, Ben? Diyan na! Kilos na! Tayo pupunta! Nagagalangin. Doon. Doon tayo pupunta. Sa gagalangin! Tayo na! At akala ba hindi tayo masusundan doon? Masusunod pero lamang na kayo. Ako na may nakaalis na. Asan ka pupunta? Sa Nueva Ecija. Sa mga kamag-anak ng magsasaka ni Itay. Starlock. Pangka. Sa bundok. Mamumundok ako. Hindi, Tony! Susuko ka! Susuko ka! Hindi, Inay. Alis tayo rito. Ang baril! Ibigay mo sa akin ang baril! Kailangan ko, Inay. Ibigay mo sa akin ang baril! Nila ako papatigil. Dali sila mga Ibigay mo sa akin ang baril!
Nay! Susuko ka! Susuko ka, Tony! Nay! Ibang krimen to kaysa nangyari kay Aida. At ako'y kriminal? Pinatay mo siya! Huwag yung sasaktan ng sino mong balo. O ulila sa among bata. Kapag sila yung sinaktan. Sa anumang paraan. Na silang lahat ay nanawagan sa akin. Ang panawagan nila siya kundi rin. Ang pot ko'y maglalatang. At kayo papatayin ko sa taba. Naglalatang ang pot ng Diyos ngayon, inay. Sa masamang taong umagaw at umahawak ng kanyang taba. At sasabihin nyo ay kriminal? Saan? Paano? Kanino? Kanino ko hihingi? Pahanap at makapagtatamo ng katarungan. Inay, ang kidlat ng Diyos ay ihahagis ng kamay ng mga naapi. At ang tabak ng katarungan ay itataga sa mga pinagkakaitan, sa lipunan. Susuko ka, Tony! Susuko ka! Hindi, Inay. Susuko ka! Naliwag ka, Tony! Susuko ka! Buksan ang pinto! Buksan ang pinto! Inay, akin ang baril, Inay. Akin ang baril! Susuko siya ng maayos! Susuko siya ng maayos! Susuko siya ng maayos! Susuko siya ng maayos! Ano ko yan? Sa kanya! Ano ko yan? Sa kanya! Ano ko yan? Sa kanya! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Bo! Bo! Bakit mo binaril? Bakit mo binaril? Papatayin niyo rin siya! Anong papatay? Inaaresto siya! Makalabas na makalabas lamang ay papatayin niyo rin siya! Kalokohan sa kaprisinto! Papatayin niyo rin siya! Paano yung nanlalaban? Nanlalaban? Anong nanlalaban? Resisting arrest! Nagtatangkang tumakas! Nagtatangkang tumakas? Nagtatangkang tumakas, oh! Pinatay na ang aking anak! Kayo ang batas kapag inyong anak! Dadalhin namin siya sa husgado! Husgado? Anong husgado? Hustisya! Doon namin siya dadalhin! Hustisya? Hustisya? Alam niyo bang lahat ang kahulugan ng hustisya? Ikaw, Mayor! Alam mo ba ang kahulugan ng hustisya? Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Tumigil ka! Kusasan yung babae yan! Kusasan! Masyado kang makatwiran! Hindi nyo alam ang kahulugan yan! Lahat kayo! Hindi nyo nalalaman ang kahulugan yan! Pinatay mo ang sarili mong anak! Parisay! Pananagutan mo yan! Pananagutan ko! Sa presinto, doon ka mga twiran!